Matagumpay na nasalina ng dugo si Paris sa tulong ni Navi, kasalukuyan na lang minomonitor ang kondisyon ng bata. Upang masigurong hindi magkakaroon ng komplikasyon, umuwi na muna ang dalawang katulong matapos ang maikli nilang pag-uusap. Nagpasalamat si Mabel sa pagdalaw ng mga to sa kanyang anak. Malaking bagay na para sa kanya ang empathy na binigay nila upang mas lalong mapagaan ang kanyang pasanin. Habang si Ernest naman, bigla na lang itong nawala sa eksena. Hindi niya na ito hinanap agayong wala pa siya sa mood para kausapin to. Papalubog ng araw, pabalik na sa ospital si Mabel matapos niyang bumili ng kanilang makakain. Dala-dala niyang 2 supot na may lamang kanin at ulam. Binili niya ito para sa kanila ni Navi, gayong kanina pa to nandito at baka nagugutom na to. Samantala, hindi niya problema si Paris dahil may pagkain namang binibigay ang ospital para sa pasyente. Hiling niya na maging maayos ng kalagayan ng bata upang manumbalik na ang ngiti sa mga labi nito. Pagpasok niya sa ward, napansin niyang bakante ng 1 at 3 kama doon. Pero ang mas nakatawag ng atensyon niya si Navi. Nakaupo ito sa plastic chair kaharap ang anak. Humakbang pa siya, nakatalikod ng lalaki sa kanya kaya hindi nito napansin ang paglapit niya. Napahinto siya nang marinig niya itong nagsalita. Tila kausap ang kanilang anak na natutulog sa higaan. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinag-alala nang malaman kong nangyari sa'yo. Kaya dali-dali akong pumunta dito para tulungan ka madugtungan ng buhay mo. I thought you're too young to suffer. You should be studying, playing with your friends, and be with your mother. Navi took the girl's hands as he caressed it. Sa maikling panahon na kasama ko kayo mag-ina, nakita kong gaano kaka-importante sa buhay niya. Mahal na mahal ka ng mommy mo, at gayon din ako. Sometimes life can be very unpredictable, but always remember that I love you so much, anak. Madamdaming wika nito na talaga namang tumago sa puso ni Mabel. Sa ikalawang pagkakataon, tinawag ni Navi na kanyang anak si Paris. Animoy nasa ulap siya noong mga oras na yon. Kahit tulog yan, tsakong ramdam niyang pagmamahal mo sa kanya, Navi. Napatingin si Navi sa direction niya. This time, siya naman ngayon ang naupo sa gilid ng kama ni Paris. Staring at her daughter, she said, "Noong mga panahong wala ka sa tabi naming dalawa, ikaw ang laging bukang bibig niya. Hinahanap-hanap ka. There are times na ikumpara ka niya kay Ernest dahil mas nararamdaman niya sa'yo ang love and care na isang ama kahit na saglit lang kayong nagkasama." Ngumiti siya at nagpatuloy. "Miss na miss ka na ng anak ko, kaya sigurado akong pagising niya. Abot langit ang tuwa niya dahil dinalaw siya ni Mr. Navi niya. For sure, mas bibilis ang recovery niya dahil kasama niyang mga taong malapit sa puso niya." Wala siyang narinig na salita mula kay Navi, gayon pa man hindi nakatakas sa paningin niya ang ngiti nito na may kasamang pamumugto ng mga mata. Sinuklian niya rin yun ng mas malapad pang ngiti. Hopefully, sa isang sunod na araw ay mas madalas pa niyang makita ngiti nitong naghatid ng kilig sa kanyang puso. Nga pala, nagdala ako ng pagkain. Kanina ka pa dito at alam kong nagugutom ka na. Heto, kumain ka na muna. Pag-iiba niya ng usapan. She left her seat and placed the food on top of the bedside cabinet. "Thanks," Navi said very plainly. Bago pa magalaw ni Navi ang plastic na pinaglagyan ng pagkain, ay napukaw na kanilang pansin nang pumasok ang isang lalaking ibig-ibig niyang wag na makita pa. Agad na sa seryoso mukha ni Mabel at naburang emosyon sa kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo dito, Ernest?" Malamig niyang tanong sa lalaki. "Pwede ko ba kayo makausap, kahit na sandali lang?" Hiling ni Ernest, subalit naging matigas ang kanyang puso at agad niyang tinanggihan ang kahilingan nito. "Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Malinaw na sa akin na niloko mo kami. Makakaalis ka na." "Wait," Navi interrupted. "Ano sinasabi mo ng loko tong si Ernest? Is this true?" Sabay baling ito kay Ernest na ngayon na nakayuko at walang kibo. Matagal-tagal bago siya nakasagot. "Kaya kong ipaliwanag sa'yo kung anong ginawa sa atin ng taong to. Pero utang na loob, ayoko makarinig ng kahit na anong explanation mula sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, Ernest, umalis ka na. Bago pa kita ipakaladkad sa security guard." Ani Bell na may pagbabanta. He kneeled in front of them. "Nakikiusap ako sa'yo, Mabel. Pagbigyan mo ako magsalita. May importante lang akong sasabihin bago ako magpaalam. Pangako wala ka nang maririnig sa akin pagkatapos nito kaya sana bigyan mo ako ng kahit na ilang minuto lang." Pagsusuma mo pa nito, isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Belle at sa huli wala siyang nagawa kundi pagbigyan ng lalaki.
Napagpasyahan nilang mag-usap sa labas ng ward kung saan sila nakatambay kanina. Mabuti na lang at walang tao doon kaya walang makakarinig na kanilang pag-uusapan. Binigyan nila ng ilang minuto sa Ernest para magsalita. Hindi sila pwedeng magtagal sa labas gayong walang bantay ang bata sa loob kaya kailangan nilang makabalik kaagad. Una sa lahat, humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa kong pagkakamali sa inyo. Aaminin ko, nakipagtulungan ako kay Siren para paghiwalayin kayong dalawa. Nalaman kong buntis siya sa ibang lalaki at plano niyang palabasin na si Navi ang nakabuntis sa kanya. Lumipat ang tingin ni Ernest kay Navi bago ito nagpatuloy. Hindi lang yun, kasabot din namin si Mr. Reinhardt sa plano. Ginamit yung kanyang pera at kapangyarihan para baguhin ang resulta ng paternity test at paboran ako. Hawak niyang original na resulta kaya hindi ko mapapatunayan sa yung lahat ng sinasabi ko. Pero yun ay pawang katotohanan. Pagpapaliwanag pa nito. Pero bakit mo nagawa to, Ernest? Bakit ka pumayag na makipag-teamwork sa dalawang yun? Gayong alam mo namang magugulong buhay naming tatlo. Tanong ni Mabel. Bumaling si Ernest sa kanya saka tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. It's because I love you. Gaya na sinabi ko kay Navi, matagal kitang hinanap at nang muli tayong paglapitin ng tadhana, itinaga ko sa bato na hindi na kita pakakawalan pa. Kaya kahit mali, sumugal ako para makuha ka mula kay Navi. Hindi excuse ang pagmamahal para manira ka ng buhay ng ibang tao. Aniya, kung talagang mahal mo ko, sana inisip mo kung anong mas makakabuti para sa akin at sa anak ko. Hindi lahat ng gusto mo pwede mo makuha. Minsan kailangan din nating matutong magparaya, alang-alang sa ikakaligaya ng taong mahal natin. I realize it now, at pinagsisisihan ko ng lahat ng kasalanan ko sa inyo. Pasensya ka na, Mabel, kung naging makasarili ako. Kung nakontento na lang sana ako sa pagkakaibigan natin. Kung sana hindi ko na lang inungkatan tungkol sa nakaraan natin, hindi mangyayari to. Yumuko ito, alam kong hindi niyo pa ako mapapatawad sa ngayon at naintindihan ko naman yon. Ang mahalaga, nasabi ko sa inyong lahat ng nalalaman ko tungkol sa mga plano ni na Siren at Mr. Reinhardt. Besides, I don't wanna be part of their schemes anymore. Tanggap ko ng pagkatalo ko at hindi ko na sila kailangan pa. Handa na akong ipagpatuloy ang buhay ko na mag-isa. Malayo sa gulo, malayo sa'yo. He called as his gaze focused back on Navi. Ikaw nang bahala kina Mabel at Paris ha. Though, kahit hindi ko sabihin, alam kong hindi mo sila pababayaan. Sana maging maayos ng lahat at mabuo ng pamilya na pinapangarap ng inyong anak. Wala silang narinig na sagot kay Navi, kaya nagpa siya ng tumayo sa Ernest at iniwan ng kanyang upuan. Humakbang ito papalayo, ngunit ilang sandali pa ay nakuha niyang lumingon at sinabing mga katagang, "Thank you for everything, and I'm sorry. Take care." Mabilis ang naging recovery ni Paris. Sa nakalipas na ilang araw, nagagawa na nitong ngumiti at makakain ng maayos. Nag-e-enjoy na rin ito ang mga laruang binili ni Navi para sa kanya. Heto nga't halos mapuno ang kama nito sa dami ng stuffed toys at dolls na nasa ibabaw nun. Nagustuhan mo bang mga biniling toys ni Daddy sa'yo? Tanong ni Mabel na hindi mapugtong ngiti sa labi dahil sa tuwa. Opo, Mami ko. Thank you po, Daddy. I love you, Paris said joyfully as her eyes shifted to her father. Navi smiled tenderly as he touched her daughter's forehead. Always for you, baby ko. I love you too. Pero Navi, hindi ba sobrang dami nitong mga laruan na ibinigay mo kay Paris? Iniisip ko tuloy kung paano namin maiuwi ito, pagsingit na wika ni Mabel. Bakit po hindi na lang natin i-share sa dalawang kasama ko sa room yung ibang toys ko? Para naman po maging happy sila at mabilis silang gumaling. Hindi po ba, Daddy? Suggestion ni Paris na pinabura naman ni Navi. I think that's a good idea. Wait, hold on a sec. Sandaling umalis sa upuan si Navi at kinausap ang mga bantay ng dalawang batang pasyente sa ward. Nahihiyaman sa una pero sa huli ay tinanggap din ng mga to ang tig-isang manika at teddy bear na ibigay ng lalaki. Nagpasalamat ang mga bata sa kanila, lalo na dagdagan ng kasiyahan ni Paris, gayong nakapag-share to ng happiness sa mga batang kaedad niya. Kung tutuusin ni pala kaibigan si Paris kaya kahit na may mga batang nangaasar sa kanya sa school, hindi yun naging hadlang para maging isang mabuting bata. Tungkol nga pala doon sa bill ni Paris dito sa ospital, pinasiikaso ko na kay Lucas kaya wala ka nang dapat intindihin pa. Pag-iiba ni Nabi ng usapan. Maraming salamat.
Malaking kabawasan to sa problema ko dahil bukod sa medical expenses ni Paris, iniisip ko rin kung saan kami titira gayong kumalas na ako kay Ernest. Siguro kakausapin ko na lang si Jazz at baka sakaling may bakante ng kwarto sa boarding house nila. About that, Navi said, "You can stay in my house. Total, wala na doon si Siren." Bilang ama ng bata, mas mapapabuti kong titirang anak ko sa mas komportabling tirahan. Nabanggit na ni Navi kay Mabel ang nangyari. Naisip niya na mas makakahanda sa sitwasyon ng bata kung babalik sa mansyon ng mag-ina. Mas magkakaroon sila ng quality time sa isa't isa. Panahon na rin to para mapunan niya ang 7 taon na walang tatay ang bata. Napapalunok ng laway si Mabel at umiiwas ang tingin. But, you can still work there if you want. I mean, hindi pa naman ako nakakahanap ng kapalit mo magmula nung umalis ka. Matagal-tagal bago nakapagbitiw ng desisyon si Mabel. Binalik nitong tingin kay Navi. Thank you, Navi. Sure, I would love to come with you. Nito na may abot langit ng ngiti. He avoided her gaze so he could smile. Ayaw niyang ipakita dito na masaya siya sa pagbabalik ng babae. Bagay na hindi niya may paliwanag kung bakit. Ang mahalaga, malalagay na sa ayos ang welfare ng kanilang anak. Yun na lang ang iisipin niya. Maya may pumasok si Lucas dala-dalang ilang dokumento ng hospital. Lumapit to kay Navi. Subalit kapansin-pansin ang mukha ng matandang tila daig pang natalo sa sugal. Bakit kaya? O Lucas, nasettle mo na ba ang hospital bill ng anak ko? Tanong niya dito. May problema tayo. Doon pa lang ikumulot ng noon ni Navi. Hinayaan niyang ipagpatuloy ang sinasabi ng matanda. Hindi gumagana lahat ng credit cards na binigay mo sa akin. Lahat ng yun ay naka-freeze. What? Napasinghal siya. Wait, I don't get it. How is that possible? Sino naman ang gagawa nito? Isang tao lang ang naiisip kong pwedeng gumawa nun. Ani Lucas na may makahulugang tingin. Agad na pagtanto ni Navi kung sino tinutukoy ni Lucas kaya dali-dali niya kinuha ang phone at lumabas ng ward para tawagan ng taong yon. Saktong pagsandal niya sa pader ng hallway, sinagot niya sa kabilang linya ang tawag. I know why you're calling, the man said. Pinoproblema mo na ba kung saan ko kukuha ng pangbabayad sa bill ng anak ng babaeng yun? She's my daughter, Dad, Navi replied. It's my responsibility as her father to pay for everything. So alam mo na palang totoo, kanino mo nalaman? Sa Ernest na yon? Hindi siya sumagot at hinintay lang ang susunod na sasabihin ng ama. Sinasabi ko na nga ba? You know, I told you Siren it was a bad idea to trust that fool. Duwag at mahinang loob, walang modo. Bakit mo ba ginagawa to, Dad? Hindi pa ba sapat na pinaglaruan yung tatlo ang mga buhay namin? Tapos ngayon pati pera ko pinapakialaman mo. Ano bang gusto mong mangyari ha? Ang mawala sa akin lahat ng meron ako ngayon? Ganun ba? Alam mo kung anong gusto ko, Giovanni. I want you to stay away from that woman and her child. They are not beneficial for you and to his family. Hinigpitan niyang pagkakahawak sa telepono. At sinong beneficial? Si Siren? You know the truth, Dad. Hindi akong ama ng pinagbubuntis niya. Wala nang rason para makipagbalikan ako sa kanya. Gate niya. There is, Nicholas said. Remember our deal? Kailangan mong pakasyalan si Siren pagkatapos niyang manganak. Wala akong pakialam kung sino pang lecheng nakabuntis sa kanya. Sa oras na may kasal kayong dalawa, ituturi mo sa yung batang yun at sisiguraduhin kung hindi ka na makakalapit pa sa yung mag-inang Mabel na yun. Pagak siyang natawa. So that's what this is all about. Pues hindi ako siraulo para pumayag sa gusto nyo. Itakwin mo na ako. Hindi ko babalikan ng babaeng yan at mas lalong hindi ko sisirain ang buhay ko sa pangalawang pagkakataon para lang matali sa katulad niyang baliw. Singal niya at wala siyang pakialam kung may iba pang nakakarinig sa kanya. He's mad, alright? Who wouldn't, especially if your life is being played with your father? Kahit na sino naman ay maghuhuramentado. Nagkasundo na kami ni Mr. Vergara na kapalit ng pagpapakasal mo sa anak niya ay matutuloy ng $1 billion business deal namin. Now if you keep playing dirty then, hindi lang pera mong aalisin ko sa'yo, kundi lahat kasama ang karir at ang mansyon na tinitirhan mo. I'm sure with all my connections, kayang-kaya katang itapon sa basura kaya mag-isip-isip ka. What kind of a father are you? Ano, pera-pera na lang ba talaga, Dad? Anak mo ko. Anya, hindi makapaniwala sa naririnig niyang salita mula sa sariling ama. Narinig niyang nakakalokong pagtawa ni Nicholas. Alam mong totoo, Giovanni, kaya huwag ka nang magtaka kung bakit gano'n na lang kadali sa akin ang isugal ka. Anak ka lang ni Victoria. Tandaan mo yan.
Mariing wika ni Nicholas at mukhang sa lagi ng pag-usap nila. Wala nang patutunguhan to. Bahala ka sa buhay mo. Yun lang at pinatay niya ng tawag. Just in time, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jazz. Ayon sa text, nagpunta raw ang kanyang ama sa mansyon kaninang umaga para ipaalam ang desisyon nitong pag-takeover sa bahay at ang pagbabawal kay Navi na makaapak sa mansyon. Napailing siya. Talagang kabisado siya ni Nicholas. Alam nitong hindi siya basta-bastang babalik kay Saren kaya gumawa nito ng paraan para mapiitan siyang sumama dito. Malas dito dahil hindi napapayag si Navi na kontrolin ng ama. Patutunayan niya dito na kaya niyang iahon na sarili ng mag-isa. Bukod sa biglang pagsulpot ni Nicholas sa mansyon, pinagplanuhan na raw sila ni Jazz at Hyacinth ang pag-resign sa trabaho, gayong wala nang saysay para manatili pa sila sa mansyon. Nirespeto naman ni Navi ang desisyon ng dalawa, ngunit bago niya ibulsa ang cellphone ay nag-reply siya sa text ni Jazz. Ibinili niya sa pag-alis nila siguraduhin sinama sa kanilang malet ang papeles na kanyang sasakyan pagkat may plano siya pa ron. Anong nangyari sa pag-usap niya ng iyong ama? Yan kaagad ang bunga ni Lucas kay Navi pagpasok niya muli sa ward. Bagsak ang balikat niya kinuwentong kanilang napag-usapan. Kung kanina hindi mo walang ngiti sa mukha ng mag-ina, napalitan naman niya ng lungkot at pag-aalala. Isa pa sa problema niya yung kanyang personal security team na siya nagpoprotekta sa kanya. Hindi magiging madali ang pagkawalan siya pagkat si Navi pinakatanyag na personalidad sa bansa at kinakailangan niya ng mahigpit na seguridad para sa kanyang kaligtasan. But then, anong magagawa niya? Hindi ko inaasahang aabot tayo sa puntong ito. Bukod sa malabo na nating matirahan ng mansyon, wala na rin akong kakayanan na magpasahod sa mga tauhan ko. Kabilang ka na, Lucas. I'm sorry but I need to let you go. No worries. Pinakuha ko kay Jazz ang papeles ng service car ko para maibenta. Kapag nakahanap ako ng buyer, ibibigay ko ng buong sahod mo at ng iba pa. Paniniguro niya pa kay Lucas subalit tumutulto sa kanyang pasya. Hindi mo kailangan gawin yan. Naintindihan kong sitwasyon mo at kahit na wala ka ng ipang sahod sa akin. Hindi ako aalis sa tabi mo. Nito. Ikinagulat yun ni Navi. Bakit kung umasta ito'y ganun na lang ang importansya niya dito? Gayong ilang buwan pa lang naman ito nagtatrabaho sa kanya. What? But why? Why are you doing this? You're just my bodyguard, he wondered. Sumang-ayon si Lucas. Oo nga't bodyguard lang ako sa paningin mo, ngunit sa loob ng halos 5 buwan ko bilang gwardya mo. Pakiramdam ko'y meron akong anak na binabantayan. Ayoko mawala sa akin ang karapatang yun, kaya sa kabila na pinagdadaanan yung tatlo, napagpasyahan kong samahan kayo kahit na saan man kayo magpunta. Hindi malaman ni Navi ang magiging reaction niya noong mga oras na yon. He couldn't believe what was going on. Iba talaga maglaro ang tadhana. Kung sino pang hindi niya kaano-ano, siya pang may malasakit sa kanya. Hindi gaya na kanyang ama na kulang na lang ipamigay siya kay Siren alang-alang sa negosyo. Thank you. Yun lang ang nasabi niya. He just too stunned to speak. Tungkol nga pala sa problema niyo sa tirahan, may bahay ako sa Bulacan. Doon na muna kayo tumuloy pansamantala habang mainit pang mata sa inyo ni Lucas. Ano sa tingin niyo? Alok ni Lucas. Nagkatinginan ng dating mag-asawa. Hindi mawari kung dapat ba nilang tanggapin ang offer ng matanda o tumanggi na lang dahil parang unfair yun kay Lucas. Gayong hindi niya pa kayang ibigay ang sahod nito. Nakakahiya, hindi na nga kita mapasahod tapos ikaw pa tong nag-aalok sa amin ng matitirahan. Ani Navi, bagay na tinawanan lang ni Lucas. Pumayag ka na. Sino-sino bang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang? Isa pa, baka mamaya kuyugin kayo ng media sa daan. Mas mabuti na yung malayo kayo sa gulo dala ng madla. Huwag kayong mag-alala dahil hindi gaanang matao sa lugar namin at ako lang nakatira sa bahay na yon. Kaya walang manggugulo sa inyo. Lucas tried to convince him with those words as he offered his hand to him. Frankly, may punto si Lucas. Ang kasikatan niya bilang isang public figure ay maaaring maglagay kay Paris sa kapahamakan. Iniisip niya lang din ang safety nito dahil masyado pa itong bata para ma-expose sa magulong mundo na kanyang ginagalawan. Muli siyang tumingin kay Mabel at tumangutangon lamang ito tila pumapabor na sa ideya ni Lucas na isama sila sa Bulacan. Sa huli pumayag din si Navi. Nakipagkamay siya sa matanda bilang pagsang-ayon. Tatanawin ko to bilang utang na loob, Lucas. Maraming salamat. Nang araw ding iyon ay nakalabas din ng hospital si Paris gamit ang kalahati na natitirang pera ni Navi sa bulsa upang ibayad sa hospital bills nito. Maswerteng nakaligtas sila sa mata ng media dahil kay Lucas. Ngayon mas nakikita ni Navi ang importansya ng matanda dahil kung wala ito'y baka pinagkaguluhan na sila kanina sa labas dahil na rin sa dami ng fans at media na gusto siyang makita. Nakasakay na sila ngayon sa sasakyan. As usual, si Lucas ang nagmamaneho habang ang tatlo'y nasa passenger seat. Tahimik na ang lahat habang tuloy-tuloy ang biyahe nila papuntang Bulacan, habang si Paris naman ay madaling nakatulog sa loob ng sasakyan. Navi broke the silence by calling her attention. You want some?
Lumingon si Mabel at nakitang ilang piraso ng candy na nasa palad ni Navi. Binibigyan sa kanya na agad din naman niyang tinanggap. Salamat. Bago pa makuha ni Mabel ang candy kay Navi, mariing bumusi na si Lucas kasunod ng biglang pagpreno nito. Muntik na masubsob sa harap ang tatlo, mabuti na lang inakasot sila ng seatbelt. What happened? Inis na tanong ni Navi kay Lucas habang pinapatahan ng anak na umiiyak dahil sa nangyari. May babaeng bigla na lang tumawid kaya napapreno ako, katwiran ni Lucas. Tumingin si Mabel sa harap at nakita niya isang pobreng ginang na nakasalampak sa semento. Naku po, mukhang nakadisgrasya yata tayo, bulalas ni Belle. Sandali, bababa ako. Bantay mo si Paris. Bili niya pa sa katabi niya si Navi. Sinubukan siyang pigilan ng lalaki pero huminat na kalabas na siya. Humahangos niya nilapitan ng ginang upang tingnan ang kalagayan nito. Nay, pasensya na po. Ayos lang po ba kayo? Teka, tulungan ko na po kayo makatayo. Napahinto siya sa pagsasalita nang humarap sa kanya ang ginang. Namilog ang kanyang mga mata at halos manigas sa kinatatayuan. Ma? Tawag niya dito. Mabel, anak, tumulong luha ng ginang nang bigkasin nito ang kanyang pangalan. More than 7 years ago. Ma, I'm sorry. Natigilan si Mabel nang bastang padampi ni Belinda ang pala nito sa pisngi ng anak at sa lakas nun inapasalampak to sa sahig. Kumukulo ang dugo niya sa galit. She was peacefully enjoying her morning coffee when her daughter Mabel came by, telling her that Navi wanted to end their marriage. Pinagtapat niya itong tungkol sa pakipagsiping niya sa isang stranghero na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Iyon daig pa ng ginang ang binuhusan ng mainit na kape. Wala siya kanyang planong paghiwalay ang dalawa. Ingrata, paano mo nagawang lapastanganin ang sarili mong ina? Mabel Celestine, binigay kong lahat sa'yo simula nung sinilang kita hanggang sa mag-asawa ka. Pero anong ginawa mo? Nakipagtali ka sa hindi mo asawa kaya ka nasira na tiwala ng anak ni Victoria sa'yo. Hindi kita tinuruan para lumandi. Hayop ka. Nakapamewang siyang singhal dito. Lumuluhang hinawakan ni Mabel ang pisngi habang nakatingala kay Belinda. Patawarin niyo po ako. Aminado ako nagkamali ako pero pinagsisisihan ko na po yun. Kaya nga ako nandito sa harap mo, nagmamakaawa na sana tanggapin mo ko. Naputol ang pagsasalita ni Mabel na sumingit biglang ina. Humalokip-kip ang ginang at pagak na natawa. Ha? Tanggapin? Nagpapatawa ka ba? You disobey me. Kabilin-bininan ko pa naman sa'yo ayusin mong pakikisama sa pamilya Reinhardt dahil nakasalalay sa pagsama ninyo ang future ng kumpanya natin. Paano na ngayon yan? Kapag nalaman ni Victoria to, siguradong tapos ang business deal naming dalawa at malalagi sa alanganin ng kumpanya. Hindi ka nag-iisip? This time, lakas loob na tumayo si Mabel at pinahid ang luha sa mga mata nito. I can't believe what I'm hearing. Is that the only thing important to you? Mom, I'm your daughter. Responsibilidad niyo manatili sa tabi ko, lalo na sa mga oras na kailangan ko kayo. Given na nagkamali ako pero hindi ba dapat sa halip na isumbat niyo sa akin ang mga pagkakamali ko, ay dapat tulungan niyo kung ituwid yon. Pero bakit parang wala kayong pakialam at mas binibigyan niyo pa ng importansyang pera kaysa sa akin? Mabagal ang naging hakbang nito at diretsong tumingin sa kanya. Anong klase kayong ina? Tila maapoy na nagliliyab sa sistema ni Belinda sa pangalawang pagkakataon. Ay nasampal niya ito ulit sa kabilang pisngi at mas malakas pa sa una.